So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagpanubay sa aming buhay araw-araw hanggang dumating po kami sa inyong pagbalik. Sa umagang ito, tinawagan niyo po kami sa lugar na ito upang makinig po kami ng banal na salita at magkaroon po kami ng banal na pakikitungo sa bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa fellowship po namin upang magkaroon po kami ng kagalakan at kaaliwan at karunungan na nanggagaling sa inyong salita upang makilala po namin ang bawat isa sa aming kaalaman sa Panginoon. Karamihan po ng mga kapatiran dito ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay. Kaya nagtitiwala kami ay lubos naniniwala sa inyong kapangyarihan na makagabay sa landas ng aming pananampalataya sa inyong harapan. Pagkalooban niyo po kami ng kalakasan sa aming pananampalataya at katapatan sa aming puso upang patuloy po kami makapaglingkod sa inyo at sa inyong iglesia at ebanghelyo. Mula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 11. So, Gospel of Juan. Juan chapter 11 verse 8. So, isang talata lang po, Juan chapter 11 verse 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, ngayon pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at buli kang pupunta roon. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa 12 disciple. So, hindi niya po nakalimutan yung pangalan nila. So, nasa ulo na po yung 12 pangalan. So, ngayon po ay pinakahuling session po ng ating pag-aaral tungkol sa kanila. Yung pinaka-character po natin ngayon, si Thomas. Okay? So, kilala pa po natin si Thomas. Ano po ang ating pagkakilala sa kanya? Pagsabi natin Thomas, ano po yung agad pumasok sa ating isip? Yung doubtful disciple, di ba? So, maraming duda. Yung pagtududa, yun po yung unang pagkakilala po natin kay Thomas. Pero mali po ang ating pagkakilala sa kanya. So, ipapakilala ko po sa inyo kung sino po si Thomas. Parang isang special na story na kahit hindi masyadong mahaba, pero yung kwento po ni Thomas sa Biblia ay laking lesson po sa atin. So, yung una pong story tungkol sa kanya ay nakikita po natin Juan chapter 11. Narinig po ni Jesus na may sakit si Lazaro. Nabalitaan po ni Jesus si Lazaro ay may sakit. Kaya sinabi ni Jesus, so, balik tayo, punta tayo kay Lazaro upang
may gagawin po, may plano po si Jesus para kay Lazaro. Pero sabi po ng mga alagad, so hindi pwede, Panginoon, babatuin ka nila. Babatuin ka nila. So kanina, pinagsisikapan kang batuin ng mga Hudyo at buli kang pupunta doon. Delikado. Hindi pwede. Yun po yung sabi po ng mga alagad ni Jesus. Okay? So, ilang beses po nabanggit sa Biblia, Juan chapter 8. Juan chapter 8, verse 50. 58, Juan chapter 8, verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya sila ay dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Isa pa po, chapter 10, Juan chapter 10, verse 30. Juan chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuin. Hindi lamang isang beses, pag sinabi po ni Jesus patungkol sa mga Diyos, patungkol sa lumang tipang storya, sabi po ni Jesus, bago pa ipinanganak si Abraham, ako nga, anong ibig sabihin? Naroon ako, mas mauna ako kay Abraham. Yun po yung sabi ni Jesus, mas mauna ako kay Abraham. Kaya doon po, nagalit po yung mga Hudyo, kaya anong ginawa nila? So, dumampot ng mga bato at para batuin si Jesus. Yung blasphemy. So, blasphemy ito. Grabe yung sabi ni Jesus. Mauna daw siya kay Abraham. Si Abraham ay pinaka-ninuno namin. Sabi dito, ako at ang Ama ay isa. So, dito rin po, na-trigger yung galit po ng mga Hudyo. Grabe yung sabi ng taong ito, siya daw ang Diyos. So ilang beses po, ganun po yung nangyari. Alam po, nakita rin po ito ng mga alagad. So very dangerous yung lugar, yung Jerusalem. So balik po tayo sa chapter 11, 1 chapter 11. Verse 8. So, doon sa verse 7, pagkatapos nito, sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayo muli sa Juda. Okay? So, pumunta tayo muli sa Juda. So, nung narinig po ito ng mga alagad, so pinigilan po siya ng mga alagad ni Jesus. Hindi pwede, Panginoon. Hindi pwede, Rabbi. Babatuin ka nila. So, narinig po ito ni Thomas. Si Thomas po ay, alam niyo po ba, si Thomas, matalino siya. Magaling po siya sa mga pag-aaral ng sitwasyon. So, nung narinig po ito ni Thomas, maraming isip nangyari, pumasok sa kanya si Thomas. So, katulad ng sinabi ng ibang mga alagad, pag bumalik sila sa Juda para pagalingin si Lazaro, naisip ni Thomas ano po ang mangyari. So, baka kami din ay babatuin nila. Okay? Baka mamamatay din kami. So, takot. Siyempre takot. So, kayo po, sasama pa ba kayo kay Jesus kung ganitong sitwasyon?
So, maaari po babatuin si Jesus doon sa Juda. Okay? Yun po yung mga expectation. Yung mga alagad ni Jesus. So, nag-iisip-isip po sila. Anong gagawin ko? Sasama ako sa kanya o hindi? So, baka ako din babatuin nila kapag kasama. So, doon po, si Thomas po ay nag-encourage sa mga ibang alagad. Ganito po yung sabi ni Thomas. Verse 16 po. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Thomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niyang alagad, pumunta din tayo upang mamatay na kasama niya. Okay? So, pumunta rin tayo upang, ano po? Mamatay. Mamatay. So, pwede po natin ganitong sabihin, ikaw lang. May pamilya ako. May anak ako. Hindi pwede ako mamatay. Ikaw lang. Maaari po ganon. Sabihin po natin. May trabaho ako. May pasok ako bukas. So, pumunta din tayo upang mamatay. Anong ibig sabihin dito? Pag-isipan po natin mabuti yung sabi po niya, pumunta din tayo upang mamatay na kasama niya. Hindi pwede si Jesus lang pumunta. Dapat, sama ako. Pero ang problema po, maaari mamatay tayo doon. Okay. Maaari mamatay tayo doon. Ito po yung mga analysis ni Thomas. Mabilis po yung mga analysis po niya sa sitwasyon. So, pag narinig po niya, maaari mamatay tayo. Pero ito po yung desisyon niya, sasama ako. Hindi pwede iiwanan si Jesus. Kaya, sa unang nakitang story sa Bible patungkol kay Thomas ay ito. So, pumunta din tayo upang mamatay na kasama niya. Kaya hindi po siya doubtful disciple. Okay? Kaya nakita po ni Jesus yung kanyang puso. Kaya yung kambal, yung tawag po ng kambal ay, ito po yung mga parang nickname na tawag sa wikang Hebreo. Kaya si Thomas na tinatawag na kambal. Pero hindi po masabi na physical na kambal po siya. So meron pong ibang mga background story niya, pero ibang name na lang yung kambal ginamit nila sa pagtawag. So, ganun din po nakikita po natin sa storya ni Apostle Pablo. So, Gawa chapter 21. So, Gawa chapter 21 verse 12. Nang marinig namin, Gawa chapter 21 verse 12, nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa Kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Ito po yung sinabi ng ibang mga alagad kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay patungo sa Jerusalem. Alam po ni Apostol Pablo kung anong mangyari sa Jerusalem. Verse 13 po, verse 11, paglapis sa amin, kinuha niya isang sinturon ni Pablo, ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay, sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking mayari ng sinturong ito. Siya ay kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hentil.
So ito po yung propesiya. So alam din po ni Pablo kung ano ang mangyari sa Jerusalem. So kagapusin po siya ng mga Hudyo sa Jerusalem, tapos ibibigay sa kamay ng mga Hentil, so Roma, tapos papatayin po nila. So sinabi po ng alam po natin, si Apostle Pablo ay napugutan ng ulo doon sa Roma. So alam po ito ni Pablo. Kaya pinigilan siya ng ibang mga alagad. So huwag kayo pumasok doon. Huwag kayo tuloy-tuloy. Verse 13 po. Kaya sumagot si Pablo, anong ginawa ninyo? Nagyakan kayo, dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang kapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay. Anong sinabi ni Pablo? So, ready na ako mamatay. Hindi lamang kapusin, hindi lamang dumaan sa mga kahirapan. So, okay na ako, ready na ako, handa na akong mamatay para kay Hesus. Yung Panginoong Hesus Kristo, alam po natin, namatay sa cross. So parang yung Biblia po ay, yung Christianity ay istorya ng kamatayan. Sa una, si Jesus namatay sa cross para sa atin. Tapos, si Apostol Pablo, ibang mga apostles ay namatay para sa Ebanghelyo. Maraming mga maunang Kristiyano, alam niyo po ba kung bakit ligtas na kayo? Kung alam niyo po ba kung paano po kayo naligtas? Paano dumating sa inyo ang Ebanghelyo? So, Pastor, nakinig ako ng Bible seminar, na-save ako. So, okay, tama po yung testimony. Umattend ka sa Bible seminar, nakinig ka ng mabuti, at ligtas ka na. Pero alam niyo po ba kung paano dumating sa iyo ang Ebanghelyong ito? So, sino po yung nagdala ng itong balita sa inyo? So, hindi lamang po yung mga missionary, kami din po ay naligtas dahil sa ibang mga dala ng Ebanghelyo sa amin. So meron din pong missionary na nagdala ng Ebanghelyo sa bansang Korea. Okay. Sila po, paano po sila na-save? Meron din po nagdala ng Ebanghelyo sa kanila. Kaya mula nung namatay si Jesus, almost 2,000 years na, so 2,026 years na tayo ngayon. So, 2026, anong ibig sabihin? Itong 2,000 years, 2,000 taon, ano po ang nangyari during that time? Okay. Yung 2026 years ay nagumpisa na po nung ipinanganak si Hesus Kristo. Now, namatay siya. So, 33 years old na siya. So, mula noon hanggang ngayon, yung buong kasaysayan ng mundong ito ay ito po yung nangyari. Yung Ebanghelyo ni Jesus ay ipinapahayag sa buong mundo. Sa pamamagitan ng sakripisyo po ng mga maunang ligtas na Kristiyano. Si Jesus muna, tapos yung mga apostles. Okay? So, balik po tayo sa Juan, chapter 14. Verse 1. So, ito po yung pangalawang story ni Thomas. Juan, chapter 14, verse 1. So, huwag mabagabag ang inyong puso,
sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin, sa bahay na aking ama at maaaring tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa iyo? At kung ako ay pumunta doon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako ay babalik at kayo ay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. So, bago po namatay si Jesus, ito po yung sinabi niya sa mga alagad patungkol sa heaven, patungkol sa langit. So, may pupuntahan ako. May pupuntahan ako. May pupuntahan ako upang may handa ang tahanan. Yung bahay ng aking ama, maraming tahanan. Okay. So, isang lugar para sa iyo. So, may pupuntahan ako upang ihanda ko isang lugar para sa iyo. So, nalalaman ninyo ang daan tungo sa lugar na aking pupuntahan. So, nung narinig po ito ng mga alagad, so, wala silang idea kung anong sinabi ni Jesus. Saan siya pupunta? Okay. Anong ibig sabihin? Saan siya pupunta? May pupuntahan daw siya, si Jesus, pero hindi po nila alam kung saan. Kaya, dito po, nagtanong si Thomas. Verse 5, basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ang daan? So, verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, kilalang verse. Diba, verse 6. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. I am the way, I am the truth, I am the life. Pero kung hindi si Thomas nagtanong kay Jesus, so hindi po natin nakikita yung naririnig po yung magandang sagot ni Jesus. Kaya magpasalamat po tayo kay Thomas. Kung hindi siya nagtanong, so wala po tayong ganitong magandang verse. Kaya pagdating po natin sa langit, so magpapasalamat po tayo kay Thomas. Thank you, brother. Kung hindi ka nagtanong, ito yung pinaka-paboritong verse, ito. I'm the way, I'm the life, I'm the truth, I'm the life. Yung magandang salita ng Panginoon ito ay nanggagaling sa tanong ni Thomas. Ano po yung gusto nang malaman ni Thomas? Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Okay? Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Yung tawag po ay destination. Yung pupuntahan. Kapag ginagamit po natin yung Google Navigation, so ano po yung ilagay mo na? Destination, di ba? Destination. Para malaman po natin yung way, kung saan yung daan. Kung walang destination, may way po ba? Walang way. So, kaya destination kung saan gustong puntahan. Yung puntahan dapat ilagay doon. Tapos, pag ilagay mo yung destination, tapos search, okay? Search. Doon po, makikita mo yung mga ilang ruta, shortcut. O mas murang way, yung mga expressway. Yung motor, ang haba ng motor. Paglakad, 10 hours. Depende sa mga sasakyan, iba-iba yung mga option.
Ano po yung mas gusto ninyo? Shortcut? Mabilis? O mas mura? O lakat? Sabi po ni sa itong dalawang question, saan? Okay. Tapos, paano? Oh. Alin po ba mas maunang question? Ito muna, saan? Kaya sabi po ni Toma, ito po yung tanong, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano malalaman yung way? Kaya ano po yung gustong malaman ni Thomas? Ito muna. Sabihin mo muna sa amin kung saan ka pupunta. Ano po yung gusto ni Thomas? Sasama kami. Sasama ko. Gusto kong sumama. Kaya sabihin nyo sa amin kung saan ka pupunta para malaman yung way. Pero yung sagot po ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dito po sa verse 6 po, nakikita po ba natin yung destination? O way lang? Way, maliwanag dito, way. Sino po yung way? Si Jesus is the way. So malinaw dito, si Jesus is the way. Saan po yung destination? Huh? Makakarating sa Ama. Sa verse. Hindi makakarating sa Ama. Sino po yung destination? Ama. Hindi po yung lugar. Hindi po yung lugar. Magandang lugar. Iniisip po ng mga alagad, magandang mansyon, magandang bahay. Puro ginto, mamahaling mga materialis, may bulaklak. Ano po yung na-miss po nila? Relation. Yung salvation po ay relation, hindi po yung mga lugar. Ayaw ko sa impyerno, kaya gusto kong maligtas, pupunta ko sa langit. Mali po yun, mali. Gusto po ba natin maligtas dahil ayaw mapunta sa impyerno? Yun po ba yung mga reason? Hindi po yung tamang reason. Yung salvation po ay relation po natin sa Panginoong Diyos, Ama. Relation. Dito po sa verse 6 po, nakikita po, sabi po ni Jesus, yung destination ay Ama. Dapat bumalik po kayo sa Amang Diyos. Yung way para makarating sa Ama ay si Hesus Kristo. Jesus is the way. Yung katotohanan at ang buhay, ito po ay nandoon sa Amang Diyos. Yung katotohanan nagtuturo sa daan. Okay? Kapag nalaman mo yung katotohanan, yun ang buhay. Yun ang buhay po natin. Inisip po ni Thomas, sabihin mo, Panginoon, kung saan ka papunta. Kasi po, gusto po ni Thomas ay sumama. Di ba sabi po ni Thomas doon sa chapter 11, pupunta tayo sa kasama upang mamatay. Kahit mamamatay, gusto kong sumama kay Jesus. Okay? Pumunta rin tayo upang mamatay kasama niya. Kaya dito, yung tanong po ni Thomas, saan pupunta? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Gusto kong malaman yung way. Yung destination, yung way, gusto kong malaman. Yun po yung puso po ni Thomas. Magandang question. May tanong po ba kayo?
Walang tanong sa Diyos? Bago po tayo naligtas, marami po tayong tanong sa buhay. Bago po tayo na-save, mula nung ipinanganak tayo, so maraming mga question sa buhay ko. Kapag may sakit, bakit ganito ang nangyari? Kapag may problema, bakit ganito yung buhay ko? Pagdating sa mga pagsubok sa buhay, maraming question. Tapos yung buhay ko ay para saan? Ano ba yung purpose ng buhay ko? Ano ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ang dapat hanapin ko sa buhay ko? Maraming tanong. Ano ang mahalaga sa buhay ko after salvation? Kapag ligtas na po tayo, wala nang question o meron pa? Marami pang question tayo. Okay. Marami pa din po yung question po natin sa ating Christian living. Ano pa pong question? Panginoon, paano lalago ako sa faith? Ano ang dapat kong gawin bilang isang taong ligtas? Paano ibabahagi ko ito, Ebanghelyo, sa mga mahal ko sa buhay? Ano ang dapat kong gawin para maligtas po yung mga mahal ko sa buhay? Paano lalago ako sa pananampalataya? Paano lalago ako sa aking pagkakilala sa inyo, Panginoon? Katulad po ni tanong ni Thomas, meron din po tayong question. Panginoon, saan ka pupunta? Ano yung way? Gusto kong malaman. Sana po, lahat po ng mga kapatid dito, may question po tayo. Magtanong po tayo sa Diyos araw-araw. Anong tanong natin? Anong kakainin ko bukas? Paano babayaran ko yung utang ko? Saan magandang school? Saan magandang trabaho? Yun po ba yung tanong natin sa Panginoon? Paano mahabaw yung buhay ko sa mundo? Hindi po. Yun po yung question po ng mga unbelievers. Yun po yung tanong po ng mga taong hindi pa kilala yung Diyos. Yung tanong po natin ay ibang uri ng question. Pero yung sabi po ni Jesus, Amang Diyos. Babalik ako sa Amang Diyos upang ihanda yung isang tahanan, yung mga mansion. Ito po yung Panginoong Diyos. Yung way, ano po yung way? Si Jesus. Awit chapter 90 verse 1, Lumang Tipan, Awit chapter 90 verse 1. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Panginoon, Ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng sadinlahi. Panginoon, Ikaw ay naging aming tahanang dako. Hindi po ito physical na place. Hindi po ito physical na lugar. Panginoon, kayo po yung tahanan namin, tahanan ko. Relation po ito, relation. Kaya sabi po ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 4, kayo ay manatili sa akin. Sabi po ni Jesus, kayo ay manatili sa akin. Ako sa iyo. Ako sa iyo, kayo sa akin. Okay.
iglesia po ito, iglesia, yung body of Christ. Si Jesus is the head of the church. Okay. Ito po yung walang hanggang tirahan po natin. Juan chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ay ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesus Kristo na inyong sinugo. Yung buhay na walang hanggan ay pagkakilala sa tunay na Diyos na isa at si Jesus Kristo. Yung salvation po ay, ano po? Relation. Hindi po yung mga magandang lugar, okay? O yung mga bagay-bagay, yung mga things, yung mga places. Hindi po yung blessing, hindi po yung mga tunay na blessing. Yung pagkakilala po natin sa Amang Diyos at kay Jesus Kristo na kanyang sinugo. Sa Acts Psalms, awit chapter 90, dito po, verse 10, verse 9, sapagkat sa ilalim ng inyong puo lahat ng aming araw ay lumilipas, gaya ng bunton hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Verse 10, ang mga taon ng aming buhay, 70 taon, kung malakas kami ay 80 taon, unit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas, kami ay nawawala. Ito po yung mundong ito. Okay? Yung ating buhay sa mundo, ito po yung mga isang verse lang. Yung buhay po natin. 70, 8 years lang. So, mga ilang taon natitira pa sa atin. 70 years, 8 years. Yung very maiksing buhay natin. Temporary lang po yung ating stay dito. Pag malakas, 80 taon. Parang isang hininga lang, isang damo lang, isang usok, singaw lang. Akala po natin, mahaba yung buhay ng tao. Malayo pa yung kamatayan. Yung buhay natin, 78 years, parang ito po yung budget natin, budget. Okay? Budget parang pantay po sa lahat ng tao, yung budget. Minsan po, sa panahon ng kabataan, maaga sila na mamatay, di ba? Bata pa sila, mga teenager pa, o 20 plus pa. Pero yung average po ng budget, 70 o 8 years. Unit ang mga ito hirap kaguluhan lamang, ang mga ito madaling lumipas, kami ay nawawala. So verse 12, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay makaroon ng puso ng may karunungan. Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. So, ano ang dapat natin bilangin? Ano po yung binibilang po natin sa araw-araw? Yung pera? Pera binibilang? Magkano balance? O magkano babayaran? Yung araw po natin, mga ilang taon natitira pa. Okay. O ilang taon nakalipas na, ubos na yung budget dito. Yung mga balance na araw, panahon, mga ilang taon natitira pa. Anong gagawin ko? Saan ito gagamitin yung budget? Kapag may budget po tayo, di ba may plano po tayo saan gagamitin yung budget. Hindi pwede sayangin. Tapos may priority. Ano ang unahin? Anong pangalawa? Ganon din po tayo sa ating oras. Ay gagamitin ko yung oras ko para sa pamilya. Kasi yung pamilya ay pinaka number 1 sa akin. Yun po yung madalas po ay nangyari. Pamilya.
pinaka number one lang. Family. Anak, pinaka number one. Pero bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin isipin mabuti. Lahat po ito ay saan galing? Galing sa Diyos. Dapat ang Diyos po ay number one. Yung family mo, hindi pwede number one. Yung anak mo, hindi pwede number one. Ayaw ng Diyos ganyan. Okay? Dahil yung pamilya, yung anak, lahat po ng mga mahal natin sa buhay, sino po yung nagbigay? Saan galing? Galing sa Diyos. Ito po yung dapat malinaw po sa atin. Lahat po ng mga mahalaga sa aking buhay, yung pamilya, anak, magulang, yung trabaho po natin, yung pangarap ko, yung pag-aaral ko, lahat po ay galing sa Diyos. Ang Diyos po yung mayari, yung Panginoon siya, mayari siya. Mayari. Meron siyang karapatan sa buhay ko. Tapos, ibinigay niya yung kanyang tanging anak, si Yesu Cristo, upang maligtas po tayo. So, dito po sa pangalawang story po ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano malaman yung way? Ano po yung gusto ni Thomas? Gusto niyang malaman yung kung saan pupunta si Jesus. Gusto niyang malaman yung way. Magandang question po ito, kaya sabi po ni Jesus, I'm the way. Okay? I'm the truth. I'm the life. Ako ang sagot sa buhay mo. Okay? Ako ang sagot sa buhay mo. So, sino mang hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay? Isaiah chapter 44, verse 22, aking pinawin na parang ulam ang mga paksuay mo at ang inyong mga kasalanan ay gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ito po yung invitation po ng Diyos sa lahat ng tao. Return to me. So, return to me. Manumbalik ka sa akin. Sino po yung way? Si Jesus. Tinubos na kita. Nung namatay si Jesus, nung dumanak po yung kanyang dugo, yung banal na dugo ni Jesus, yun po yung pantubos. Dumanak na. Anong ibig sabihin? Tinubos na ako. Tinubos. Nung namatay si Jesus sa cross, tinubos na ako. Yun po yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya, repent and believe. So, balik ka sa akin. Return to me. Kaya si Thomas po, kung meron pong bagay na hindi niya na, ano po yung maganda doon sa tanong po ni Thomas? Yung ibang mga alagad, hindi sila nagtanong. Hindi ko alam kung bakit. So, kung walang tanong, dalawang meaning. Ano po yung dalawang meaning sa walang tanong? Walang interest. Unang reason, walang interest, kaya walang question. No interest, no question. Pangalawa, alam niya lahat, kaya walang tanong. Pero madalas po, ano po yung reason na walang tanong? May tatlong option, may pangatlong option, hiya. Hiya din po yung minsan reason bakit mahirap magtanong. Maraming tanong pero mahiyang magtanong. Pero si Thomas po, very honest.
Very honest. Sa storya po ni Thomas, diba, nung binuhay muli si Jesus, nagpakita siya sa mga ibang disciples, si Thomas lang wala. Kaya nung sabi po ng ibang alagad kay Thomas, alam mo, Thomas, si Jesus ay binuhay muli sa mga patay, nagpakita siya sa akin. Anong sinabi ni Thomas? So, hindi ako maniniwala. So, sigurista po siya. Anong ibig sabihin? Ayaw niya makunwari. Ayaw niya kunwari. Kung may tanong, so itanong siya. Hindi niya nagkukunwari, alam lahat. O walang question. Kung may bagay na hindi niya alam, so aminado siya. Panginoon, hindi ko alam yung kung saan ka pupunta, hindi din alam kung way. Kung walang ebidensya, ayaw niya maniwala. Kaya sabi po ni Thomas, ay titingnan ko sa aking sariling mata. Gusto kong makita sa sariling mata para maging sure ako. Kung hindi ako sure, hindi ako kikilos. Hindi po yan kasalanan. Yung question, yung tanong, o pagdududa, hindi po mali yun. Yung pagdududa o tanong ay normal po ito sa atin, normal. Yung takot, yung duda o tanong, normal lang po ito sa atin. Ganun din po yung example po ni Thomas. So very honest po si Thomas sa kanyang pananampalataya. So aminado po siya. Dapat ganun din po tayo sa ating faith. Kailangan din po natin maging honest sa ating pananampalataya. Kung may takot, so alam ko po na lahat po ng mga nandito ngayon ay umatin sa Bible Seminar, nakinig ng Bible Seminar maraming beses, at nalinaw na po sa atin yung mga kaligtasan, pero ilan po dito ay hindi pa malinaw o may duda pa habang dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay. So dati akala ligtas na dati, pero habang dumadaan pa sa mga problema sa buhay, sa pagsubok sa buhay, nanghihina yung faith. Kaya may question ngayon, ligtas ba ako o hindi? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung isip ko? May takot pa rin ako. Nanghihina. Nangyari po yun, nanghihina. Kung ganun po, kailangan magpa-counseling sa akin. Kung kailangan magpa-counseling, kailangan sabihin sa amin, evangelist, sa mga leaders. Kapag sabi lang, okay lang, kamusta yung Christian life mo? Kamusta? Okay lang. Delikado po yun. So, minsan hindi okay, pero kunwari lang okay. Kaya sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, pangalawang Korinto chapter 13, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo ay nabigo sa pagsubok? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Yung pananampalataya po ay relation, hindi po yung knowledge. Yung pananampalataya, hindi po ito agreement ng knowledge. Ito po yung mga daily relation natin. Daily. Nasa tamang faith ako ngayon. Ngayon, mahalaga po ngayon. Hindi po yesterday. Dati, may sigasig ako, may sigalag ako dati.
So, anong silbi po yung dati? Old story. Ang mahalaga po ay ngayon. Ngayon. Saka, future. Kahit hindi maganda po yung Christian life hanggang ngayon, okay lang. Wala tayong magagawa. Tapos na. Pero yung future ay darating pa. May chance pa tayo sa future. Ito po yung mahalaga sa future. Ngayon, check po natin mabuti. Ngayon, check time. Ito po yung tamang oras para check up. So, kung mamaya yung check up, so baka walang chance. Ngayon, check up mabuti, tapos may chance pa tayo sa darating na panahon. Kaya sinasatin ninyo ang inyong sarili, subukin na ninyo ang inyong mga sarili. Kaya Matthew chapter 7 verse 22, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Kung hindi po natin alam yung kalooban, paano gagawin? Paano gagawin? Kaya ano po yung tanong po natin? Katulad po ni Thomas, Panginoon, ano po yung kalooban mo? Okay? Yun po yung kailangan po natin itanong araw-araw. Panginoon, so pagkagising sa umaga, Panginoon, ano ang gagawin ko? Ano ang kalooban mo? Pangalawang question, so paano ko susundin ang kalooban ng Diyos? Sundin. Obey. Kung hindi po natin siyasatin yung ating sarili, kung hindi po natin sinusubok yung ating sarili, so tago lang, sabi lang, okay lang ako. So, baka ma-miss po yung chance na ayusin yung ating faith. Tapos, yung pangatlong storya po ni Thomas ay makikita po natin sa Juan chapter 20. Juan chapter 20. So verse 19 po. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, tumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanilang sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magsabi niya ito sa kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Nakasara yung mga pinto dahil takot sila sa mga Hudyo. Unang araw ng linggo, ito po yung Lord's Day. Unang araw ng linggo ay Sunday po ito, di ba? Sa kalendaryo po, anong araw pinakauna? Linggo, di ba? Sunday, yung pinakauna. So, unang araw ng linggo. So, nagpakita si Jesus sa kanila, tapos ipinakita yung kamay at tagiliran. Bakit? Anong meron sa kamay? Butas. Okay? Sa tagiliran, butas ng tusok. Okay? Butas ng pako. So, ito po yung evidence, kapayapaan. Ibig sabihin, ako ang tagapagligtas. Namatay ako para sa inyong kasalanan,
pero binuhay ako muli sa mga patay, nandito ako. Lahat ng sinabi ko sa iyo nung buhay pa ako, lahat ng mensahe ko sa iyo ay totoo. Ito yung evidence. Okay? Yung butas ng kamay, yun po yung pinaka-evidence. Yung butas sa tagiliran, yung pinaka-evidence. Okay? Kaya, kapayapaan. So, sino pong wala doon? Verse 24. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit si Thomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. So, hindi po nakasulat dito kung bakit si Thomas ay hindi kasama. Baka may lakad po siya sa bayan. Kaya ito din po yung gusto kong magtanong sa kanya kapag nasa langit makita. Si Thomas, nasaan na kayo? Lahat ng ibang lalagad ay nandoon na. Si Thomas lang wala. Pero hindi po masabi dito na masamang reason. Okay? Basta wala siya. Hindi siya kasama doon. Verse 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Uni, sinabi niya sa kanila, maliban makita ko sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at mailagay ko ang aking sadili sa binutas ng mga pako, mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Okay. So, maaari po maisip po natin, ay si Thomas ay puro mga duda-duda lang. Very doubtful siya. So, pero hindi po yun totoo. Okay. So, sa una at pangalawang storya, ano po yung nakita po natin sa puso ni Thomas? Matakot? Matakotin siya? Hindi, matapang siya. So, pumunta rin tayo upang mamatay kasama niya. So, matapang siya. So, handa po siyang mamatay para kasama ni Jesus. Pangalawang tanong, si Thomas lang nagtanong kay Jesus, Panginoon, saan ka pupunta? So, yun ang sana sabihin nyo, saan pupunta? Kung hindi mo sinabi kung saan ka pupunta, paano namin malaman kung ano ang way? Gusto niyang malaman kung saan pupuntahan ni Jesus. Gusto niyang malaman yung way. May hangarin po siya. Kung saan man pumunta si Jesus, ay si Thomas ay gusto niyang kasama. Okay? Special po yan, special puso. Kaya nung namatay si Jesus, maaari po si Thomas ay mas malungkot. Wala siyang idea kung saan na si Jesus. Namatay na si Jesus. Tapos na lahat ng pag-asa. Maaari po mas malungkot si Thomas, mas malalim yung lungkot niya, yung mga depression niya. Kaya nung narinig po niya yung sinabi ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. So, si Thomas na-shock. Nagulat siya. Totoo ba? So, gusto niyang maniwala. Gusto niyang maniwala kung totoo. So, gustong-gusto niyang maniwala kung totoo. Pero hindi basta-basta pwede maniwala. Okay? Kaya ganito po yung sabi ni Thomas. Okay? Kasi para kay Thomas, yung muling pagkabuhay ni Jesus, isang bagay na napakahirap paniwalaan. So, paano isang tao binuhay muli sa mga patay? Pati po yung ibang mga alagad, kung hindi po si Jesus napakita sa kanila, sa tingin po ninyo,
yung mga ibang disciples, naniniwala ba sila? So, hindi rin. Hindi lamang si Thomas, pati po yung ibang mga alagad, kung hindi po nila nakita yung Panginoong na binuhay muli sa mga patay, so hindi rin sila maniniwala. The same. Kaya sabi ni Thomas, kailangan ko, gusto kong makita sa aking sariling mata. Yung kamay niya, yung butas sa kamay niya, yung butas sa tagiliran niya. Kung hindi, hindi ako maniniwala. Kaya after 8 days, verse 26. Pakaraan ng 8 araw, muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna, sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Verse 27, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Dito ang inyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo dito ang inyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alilangan, kundi sumasampalataya. So, napakaganda po yung ginawa ng Panginoon. Yung pangalawang pagpapakita, yung pangalawang pagpapakita ay para kanino? Para kanino po? Para kay Thomas lang. Special po ito. Okay? Yung una niyang pagpakita ni Jesus ay para sa ibang alagad, 10. Kasi si Judas ay wala na. Kaya si Thomas ay hindi kasama, 10. Pero yung pangalawang pagpakita ni Jesus ay para kanino lang? Para kay Thomas lang. Ano po sa tingin nyo? Ano po yung reason? Okay. Alam din po ni Jesus yung puso po ni Thomas na gustong maniwala. Okay. Alam din po ni Jesus yung puso ni Thomas na gustong sumama. Pero hindi pwede basta maniwala. Hindi siya ganong mga basta-basta sa Christian living. Okay? Kung hindi sure, hindi kumikilos. Pero kapag sure na, anong gagawin ni Thomas? Handang mamatay. Okay. Kaya second chance, so yung pangalawang pagpapakita, so pangalawang beses nagpakita si Jesus para kay Thomas. Tapos, anong sabi ni Jesus? Ilagay mo dito ang inyong daliri, tingnan mo ang aking kamay. Okay? Ilagay mo dito ang inyong daliri, tingnan mo ang kamay. Ilapit mo dito ang inyong kamay, ilagay mo sa aking tagiliran. Kaninong nagsabi ito? Kanina? 8 days ago? Si Thomas, ito po yung sinabi ni Thomas. Pero ngayon, sino po yung nagsabi? Jesus ay nagsabi ulit. Narinig po ba ni Jesus yung sinabi ni Thomas? Nung dumating na po si Thomas, ay wala na po si Jesus. Pero yung sinabi ni Thomas, ay narinig po ba ito ng Diyos? Yes. Yung ating sinasabi, lahat ay naririnig po ng Diyos. Okay. Kaya dito po, 27, inulit po ni Jesus yung sinabi ni Thomas. Anong sinabi ni Thomas? Malibang makita ko sa kanyang mga
Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang butas ng pako, mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ito po yung narinig po ni Jesus. Tapos, ganun po yung inulit niya kay Thomas. Hindi po ito pagsaway kay Thomas. Okay? Ito po yung isang napakagandang pagkakataon na ibinigay ni Jesus para kay Thomas. Okay? Huwag kang mag-alilangan, kundi sumampalataya. Verse 28 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sumago si Thomas sa sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Ito po yung pinaka-highlight. Ito po yung pinaka-highlight sa buhay ni Thomas. Ito po yung pinakamagandang confession ng isang tao patungkol kay Jesus. Anong sinabi ni Pedro? So, ikaw ang Panginoon at anak ng Diyos. Ganun po yung sabi ni Pedro. Dito, anong sinabi ni Pedro? Ikaw ay Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po yung anak ng Diyos. Mismong Diyos, ikaw. You are my God. Yung pagkakilala na po ni Thomas kay Jesus ay ganitong kataas, ganitong kalalim. Ikaw, you are my God. You are my God. Yung sinabi ni Thomas dito ay hindi lamang yung confession po ni Thomas. Yung sinabi yung salitang lumabas sa bibig ni Thomas ay lumalabas ngayon sa bibig ng lahat ng mga Kristiyano. You are my God. Okay? You are my Lord. Kaya verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako ay nakita mo at ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, ganun may sumasampalataya. Okay. Sino po ito? Yung hindi nakakita, ganun may sumasampalataya. Sino po ito? Tayo. Tayong lahat. Hindi po tayo nakakita kay Jesus. Pero sumasampalataya po ba tayo? Hindi? Ayaw pa? Ay gusto kong makita yung butas. Kung gusto kong makita yung butas sa kamay niya, butas sa tagiliran niya, ganun pa? O nakita na natin yung butas sa kanyang kamay? Kahit hindi sa mata, kahit hindi po sa mata nakita, pero sa Bible po natin nakita yung butas sa kanyang kamay. Nakita po ba natin yung butas sa kanyang kamay? Yes, nakita po natin yung butas sa kanyang kamay. Yung butas sa kanyang tagiliran, nakita po ba natin? Yes. So, nakita rin po natin yung butas doon sa katagiliran ni Jesus. Yung buong katawan na nilatigo siya, nasugatan siya dahil sa ating pagsuway. Binugpok siya dahil sa ating kasamaan. Sa pamamagitan ng yung parusa na dapat dumating sa atin ay dumating kay Jesus para sa ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Kung nakita po natin yung butas sa kanyang kamay, butas sa tagiliran po ni Jesus, ganito din po yung ating sinasabi, Panginoon, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking Diyos. Mula noon, si Thomas po ay lagi kasama sa gawain hanggang mamatay siya.
Unang Pedro, chapter 1. Verse 8. Unang Pedro, chapter 1, verse 8. So 8 and 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ninyo siya nakita, ganun may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo ay nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspuso ng kaluwalhatian, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hindi ninyo siya nakita, gayon man inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. So kahit hindi po natin siya nakita sa mata, ganon may iniibig natin si Jesucristo. Sinasampalataya po natin si Jesucristo. Natanggap natin yung bunga ng ating pananampalataya. Kaya si Tomas po ay sana malinaw na po yung ating pagkakilala kay Tomas. So, naging honest po siya sa kanyang faith. So, kung may tanong, so nagtanong siya. Kung mahirap maniwala, okay, so hinihingi po niya yung evidence. Hindi po niya sinabi na naniniwala ako basta, naniniwala. So malabo po yan. Kung ganun po yung faith po natin, anytime, mawala po yun. Pagdating sa mga konting hirap, pagdating sa mga konting mga pagsubok, so atras agad. Dahil hindi sure, hindi malinaw yung ating faith. Pero si Thomas po ay naging honest po siya sa kanyang faith. Tapos, dito po nakikita po natin yung bunga ng kanilang pananampalataya. Ang disciple, si Simon, Andrea, Santiago, Juan, Philip, Bartolome, Thomas, Mateo, Santiago, anak ng Alphaeus, so Tadeos, Simon, yung Cananeo, saka yung Judas Iscariote. Okay. Yung Judas Iscariote po ay so ano po siya? So ipinakanulo niya si Jesus at nagpakamatay. Nagpakamatay po siya, kaya sino po yung kapalit ni Judas? Si Matias, 12. So nakita po natin kung paano po sila tinawagan. So ordinaryong tao lang sila, tama po? Ordinaryong tao. Si Pedro, Andrew, James, John, fishermen, mangingisda lang po sila. Si Mateo, tax collector. So John and James ay hot-tempered. So son of thunders po sila. Okay? Pero sa ending po, ganito po yung mga ending. Si Simon Pedro, ipinako siya
sa baliktad, yung paa sa taas, ulo sa baba. Si Andrew, ipinako din po siya sa X-shaped cross. Si Santiago, yung anak ni Zebedeo, ay namatay ng tabak. Acts chapter 12 verse 2. Yung ibang mga disciple, kahit hindi po nakasulat sa Bible kung paano po sila namatay, pero ayon po sa mga tradition sa Christianity, ganito po yung kanilang storya. Si Philip, crucified. Si Bartolome, yung tatanggal po yung balat at namatay. Si Thomas, so natusok po siya ng sibat, namatay. Si Santiago, anak ni Alphaeus, ay inihagis po siya mula sa templo at namatay. Si Judas Thaddeus, namatay siya sa palo. Simon, Kananita, so nilagari siya. Okay? Ganito po yung buhay ng disciple. Sabi ni Jesus, follow me. Pwede ba? Pwede ba natin follow? Hindi po magandang bagay mangyari sa atin. Hindi po magandang bagay mangyari. Dadaan po tayo sa maraming pagsubok, pag-uusig, saka yung mga kahirapan sa ating Christian living. Okay. So, paano po nila tinis ganitong mga ending? So, ordinaryong tao sila, ordinaryong tao. Katulad po natin, ordinaryong tao, katulad po natin. Pero yung kanilang buhay, pagkatapos, nakita po nila si Jesus na muling binuhay sa mga patay, iba na po sila, nag-iba na. Ibang tao sila. Sinabi ni Pedro, hindi maaari namin sabihin ang hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Meron silang misyon sa kanilang buhay. Hindi sila umatras hanggang sa kamatayan. Ano pong nangyari sa kanila? The same faith, meron din sa atin, the same faith. Pero bakit tayo po ay takot na takot sa mga konting sa nangyayari sa ating buhay? Maraming worry sa ating buhay. Walang pakialam sa gawain ng Diyos. Yung ating testimony, totoo ba yung ating testimony? Pangalawang Timoteo chapter 4, verse 6 to 8. Pangalawang Timoteo chapter 4, verse 6. Tungkol sa akin, ako ay binuhos na tula sa inumin handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon, nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran, ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangat sa kanyang pagpapakita. So ito po yung huling sinabi ni Apostol Pablo bago po siya namatay. So naramdaman po niya na malapit na siya mamatay. Ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So nabuhos na yung buhay ko, nabuhos na. Ubos na yung budget ko. Ubos na yung panahon ko.
So verse 7, ito po yung pinaka-evaluation po ng buhay ni Apostle Pablo. Evaluation. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Yung battle. Sino po yung kalaban po natin? Okay. Yung nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Yung mabuting pakikipaglaban, hindi po laban sa mga hirap sa buhay. Hindi po laban sa mga financial problema, hindi po laban sa mga sakit sa katawan. Ito po yung battle po ay spiritual battle. Soul winning battle. Ito po yung persecution ng salibutan ito. Okay. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, race. Meron na po tayong race. Iba yung race. Kanyang-kanyang race. Yung takbuhin ko, takbuhin ninyo ay iba-iba. Meron din po akong race. Hindi ko po alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon, kung gaano pa kalayo yung mga ending, finish line. So, nasa race tayo. Race. Iba-ibang uri ng race. Natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Ano po ang nakalaan? Yung putong ng katuwiran. Yung putong ng katuwiran, ito po ay hinihintay. Ito po yung tinitingnan po ng lahat ng mga Kristiyano. So, Hebreo, chapter 11, verse 35. From 35, babasahin ko po ilang talata. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba ay pinahirapan at tumangging-tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. So, ano pong ibig sabihin? Tumangging-tumanggap ng paglaya. Okay? May chance po sila na mapalaya, pero tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Mas pinili po nila ang kamatayan. Kaysa tumanggi ng faith, kahit kaysa iniwanan po nila yung si Jesus Kristo, mas pinili po nila na mamatay. Yun po yung meaning, tumanggap ng paglaya. 36, ang iba ay natiis ng pagkalibak, paghagupit, maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila ay pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila ay naglibot na may suot ng balat ng mga tupa, kambing, mga naghihirap, pinag-uusik, inaapi. Na sa mga yun ay hindi karapat-dapat sa libutan, sila ay nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungip, at sa mga lungga sa lupa. At ang lahat ng mga ito, bagamat pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. Yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin upang huwag silang gawing saktar na hiwalay sa atin. So, naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay. Okay? Yung putong ng katuwiran, lalong mabuting bagay. Hindi po ito ibibigay sa mundong ito, doon sa kabila. Ito po yung tinatawag na pag-asa. Pag-asa. Kaya yung Kristiyano po, kahit yung buhay ng Kristiyano po, ano po yung buhay Kristiyano? Kahit
yung paa natin nakadikit sa lupa, pero yung ating isip ay nakadikit sa langit. Ulitin ko po, kahit yung ating paa ay nakadikit sa lupa, pero yung ating ulo ay patungo sa langit. Tandaan po natin, yung ating buhay sa mundong ito, 78 years lang. Yung second coming of Jesus ay malapit na. Anong gagawin po natin sa itong taong 2026? So, yung pag-aaral po natin patungkol sa 12 disciple ay malaking tulong po sa bawat isa sa atin. Sa akin din po ay malaking lesson. Kaya sana po itong taon lahat ng mga Tanawan Church brothers and sisters ay maging alagad ni Jesus. So, handa na po ba kayo na sumunod kay Jesus? Tingnan natin, nakita natin kanina kung anong ending nila. Handa po ba? Babatuin. Pero wag po kayo mag-alala masyado, hindi yan mangyari sa atin. Pero meron din po tayong pagsubok. Kahit hindi katulad nila, pero dumadaan din po tayo sa maraming pag-uusik, pagsubok, at kahirapan. So tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsunod kay Jesucristo. So wag po tayo maging matakotin, okay? O mahiyain. Yun po yung kalaban po natin. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Nawa sa aming natitirang buhay sa mundong ito, maghanap po kami ng inyong dakilang kalooban at sumunod po kami sa inyong yung kalooban. Palakasin po ninyo ang lahat po ng mga kapatiran dito upang gamitin po kami ng Panginoon para sa inyong kalooban sa itong panibagong taong 2026. Yung mga kapatiran na nanghina sa kanilang pananampalataya at dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan sa kanilang puso at kapatagan, katibayan sa kanilang pananampalataya. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.